Ten of Wands is giving us the message of someone here na alam niya yung problema niya na kailangan asikasuhin, na kailangan gawin, kailangan tapusin 'no, pero nakikita kong hindi niya nilalapag or hindi niya binibitawan ito. Either puwedeng hindi ginagawa ng paraan, hinahayaan lang, pero mukhang, ito ay nakakaapekto dito. Alam mo ano, I'm seeing the Wheel of Fortune here, okey, in this circle na, ah, formation ng mga lipsticks. Okay, so let us see. Just take only what resonates, okay? Feel free rin na i-switch yung roles possible kasi magpalit din yan Mars or Pars. Kasi general reading ito. Let us see. Okay. Nine of Coins, the Emperor, Three of Cups. Judgment energy and the Ace of Wands. So, intriguing na. Wheel of Fortune na. Wheel of Fortune, Judgment Energy, Emperor, no? Halos magdikit-dikit rito mga babes, no? Yung ating major arcanas. Three of Swords, center of the reading, and the Devil. Ooh. Also, walang duda, malinaw na malinaw ang kasalanan ng taong ito. This person here ay kilala mo or nakilala mo bilang sinungaling or yan ngayon ang nasa isip mo, nakatatak, nakamarka rito sa'yo. We have here the Tower. Alam niyo, di ba lagi ko sinasabi kung matagal na kayo dito sa channel ko, wag lang talagang sabay-sabay lumabas, no? Yung Tower, Judgment, Wheel of Fortune, Justice, no? Dahil we have 78, no, tarot cards, no? Tapos yung nilalatag natin, no, ilan lang naman. Tapos lumabas pa sila rito. Yeah, here it is. The Queen of Coins. Bottom of the deck, we have the Six of Coins, the Queen of Swords, and the Magician. Uh, so kung sino man tong energy na to, wala raw siyang pakialam. Yan, no? Wala raw siyang pakialam, ah. We have here this Nine of Coins energy, Emperor. Walang pakialam, miss yan. Walang pakialam kung sino rito, no, yung naghahatid sundo sa'yo. Kung sino ngayon yung pa-blind item mo diyan kasi iba rito maaaring nagpo-post kayo rito ng patungkol sa inyo ritong, love life at mukhang yan ay blind item pa sa ngayon. Puwedeng hindi pa nire-reveal pero maaaring halata sa'yo dahil maaaring nakikita ka niya bilang blooming. Puwede ring nakakarating yang balita na yan sa kanya kasi may mga nakikita ko ritong mga connecting energy sa inyo. Ibig sabihin baka may ano pa kayo, common friends, common individuals that you both know, might be katrabaho mo, kakilala niya, kaibigan mo, kapitbahay niya, mga gano'n. So, may gano'ng klase ng energy. Yung iba naman dito maaaring nakikita ng literal ang inyo ritong social media, okay? Kahit ano naman 'yan, Facebook, Instagram, TikTok, 'yan 'no, or Telegram, mga ganyan, alam niyo usong-uso yung mga ganyan. And yes, no, I do see that whoever this energy is, wala siya ditong pakialam, okey? Kung anong ginagawa mo ngayon, sino rito yung katawagan mo ng napaka-sweet na sweet, 'yan 'no, pero 'wag ka. You have here this Three of Swords. Look at that. May luha yarn. Eh, nasasaktan daw siya, oh baby. Eh, no? Maaaring baby ang katawagan ninyo rito. Or basta meron kayo ritong endearment. Yan, no? Yung iba pwedeng literal na dear yung tawagan ninyo. Okay? Iba naman dito kahit ano yan. Han, babe, baby, mahal ko, asawa ko, yan, no? Or ano pa, honey, yan, no? Or bala kayo. Kung anong katawagan ninyo. So I do see that this person waiting here ay someone dito na lumalabas bilang wapakels daw kung anong gawin mo ngayon, kung anong pinagagawa mo ngayon, di raw siya affected much. Pero parang dito,
nagkukunwari lang, yun 'no. Alam mo sa puntong ito nagsisinungaling pa rin siya 'no, kasi nakita ko dito na nakita mo itong tao na 'to bilang sinungaling kasi naging sinungaling siya dito sa mga pinagsasabi niya sa'yo. Dati 'no, may mga energies din dito na parang tinago niya pa 'to. Alam mo, malinaw na malinaw yung kasalanan niya rito sa'yo ay walang iba kundi ng babae siya, ng lalaki siya rito, may third party situation. Yung iba two-timer, yung nakita natin dito dati 'no, nag-two times siya dito sa relationship na yung iba rito sadyang malandi lang. Grabe siya. So, whatever the case may be, patong-patong na ang kanya ritong kasalanan kasi nga do'n nagsisimula 'yun, 'di ba? 'Pag nagtatago ka na, nagiging sneaky na 'yung mga galawan mo. Kunwari inom ka lang tubig o kaya magsi-CR ka lang, 'yung pala may te-text ka na do'n, meron ka na raang katawagan, may bulungan pa do'n na, "Oh, dito na ako sa ano." Ba, mga gano'n, nakakabwisit, 'di ba? So, nakita ko dito nagdugtong-dugtong na yung kanya ritong kasinungalingan, kasalanan hanggang sa'yo na nga tumambad na rito yung katotohanan kasi meron ditong naging demanding. May nag-demand dito na, "Oh, ano ako ba pipiliin mo? O 'yan si collective." 'Yan, oh. Alam mo kung sino pa minsan yung third party, siya pa talaga yung malakas mang-demand, 'di ba? So, whatever the case may be, may nakita tayo rito halo, no iba asawa niya talaga 'to, kasal kayo niyan. Kung sino pa yung legal, 'di ba? Kakaloka kung sino pa yung legal, 'di ba? At yung illegal, siya pa talaga yung malakas manghamon. Yung iba naman dito, maaaring hindi naman kayo rito kasal pa, baka live-in kayo rito matagal or long time boyfriend, girlfriend mo 'to, okey? So, bago natin pag-usapan 'no, itong nakakabwisit na ito. Batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers. Returning is Tambaras Kapuyatos. Thank you so much. Kung di pa nas, meron pa tayong isa pang channel. Link down below lang sa ating description box. If gusto mo rin tumambay dyan, i-click lang yung link, no? At parang magic, mapupunta na kayo doon agad-agad. Na. Pero syempre, ang gusto lang na kumari ninyo, piliin lang yung mga mensahe no, na mag-resonate para sa'yo. Kung hindi mag-resonate, huwag mo ipilit. Okay? Kasi baka yan ay para sa iba naman ating viewers, yan. Iba naman nating viewers. Ano ba yan, nabubulol na kumare niyo. So, wala tayo rito na ano, time period timeless 'to. Puwede nangyari na, sa iba nangyayari na, sa iba ay mangyayari pa lang. Kaya naman just take only what resonates. So, nakita tayo dito ng energy 'no, na kung sino man 'to na lumalabas dito na person na ito. This person here nagpapanggap lang niya na wala siyang pakialam sa'yo 'no, pero selos na siya rito 'no. Kinakain na siya rito ng selos 'no, buong sistema niya rito ay kinakain ng selos, 'yan 'no. Pero alam niyang wala siya ritong karapatan, kailangan niyang dumistansya kasi over na ang inyong relationship. Siya naman 'tong umalis, 'di ba? Tapos ngayon magseselos siya, wala nga talaga siyang karapatan magselos. Alam niya rin 'yun 'no, pero with the devil energy, itong person ninyo 'no, hindi ko pa makita kung kasi may halo-halo dito, 'no, parang halo-halo ngayong taglimig. Hindi yung halo-halo na pagkain at iniinom, ibig sabihin nito halo-halo ang energies. May mga energy rito na connecting pa sila sa third party, kung sino man 'yon. May mga energy naman dito na hindi na connecting with the third party, pero nagkakaroon pa rin ng matinding resistance sa energy niya kaya wala pang paglapit sa inyo. Okey. So, nakita rin ako rito ng energy that with the tower, etong person na 'to galit siya ngayon, 'yan 'no, galit siya rito na parang, naghihimutok ang kanya rito 'no, na lahat ng daluyan rito ng kanyang dugo ay parang nagsusumabog. Grabe naman yun. Kasi with the Queen of Coins energy, parang okay ka na, nasasanay ka na with your life right now, with the new person if there's already a new person, if wala pa parating na yun because there's this new love coming in, you're manifesting here new love and that person ay coming in sa inyong life. Queen of Swords 'no, nakapagdesisyon na kayo rito 'no, na kayo ay dapat na ritong piliin ang magiging, parang deserve lang para sa inyo, yung best lang para sa inyo 'no, at lagi mong gagawin dito na uunahin yung desisyon mo 'no, para sa iyong self, 'yan. So, ibig sabihin hindi ka magse-settle for less at hindi ka rin dito magse-stay sa isang relationship na walang patutunguhan, yun. So, ibig sabihin parang ano, marami dito nakita ko 'no, na itong taon na ito hanggang I mean nung nakaraang taon hanggang sa taon na ito, okey, nandodo'n na kayo sa chapter ng buhay ninyo na parang nagkaroon kayo ng self-love, self-care sa sarili ninyo at dahil do'n nakita ninyo ang self-worth.
ninyo. Kaya parang ngayon, kung iniisip ng iba, alam mo parang tumaas yung standard mo mare, gano'n. Hindi yun sa tumaas yung standard mo, alam mo lang kung ano yung dapat mong pagbuhusan na koneksyon sa hindi mo dapat paglaanan ng panahon, 'di ba? Kasi 'di ba, parang sayang oras, 'di ba, kung maglalaan ka rito sa mga putyu-putyong koneksyon lang. So dito, marami ka ritong mga awakening moments. So, yan ang mga sinasabi ng iba na tumaas standards mo, akala mo K-drama 'to. Hindi yun gano'n, 'di ba? Alam nga namang porket may nagkagusto sa'yo, "O sige ikaw na, wala naman akong mahahanap na iba, eh," 'di ba? Dati siguro gano'n, 'di ba? Pero ngayon hindi na, 'no? Hindi sa tumaas yung standard mo kundi hello, we're talking about lifetime commitment dito, 'no? Yung talagang sasamahan ka, yung hindi lang siya yung magiging happy kasi pinili mo siya, dapat ikaw yung pinaka-happy na alam mo sa sarili mo tama yung pinili mo. 'Di ba? Para maging happy ka, 'di ba? So isipin mo, eh, para ka lang pumili dito ng isang person kasi wala lang, 'di ba? O sige ikaw na, 'no? Pero sa yung isipan dito hindi mo siya kayang i-kiss, hindi mo siya kayang i-hug, kahit i-hug, 'di ba? So kung gano'n yung magiging mindset mo, 'di ba, bakit mo siya pipiliin, 'di ba? Ibig sabihin you are still settling for less, 'di ba, than you deserve. So mali 'yun, 'no? Ang nangyari sa'yo rito, you are stepping into your energy of putting yourself up on that pedestal, 'no? And binibigay mo lang rito kung ano yung best for you. You're not looking for something grand, 'no, or parang engrande, 'no, na isang hari ang magiging or isang reyna ang magiging jewars mo dito or papakasalan mo rito, hindi naman gano'n. But, this is you na sisiguraduhin mo na yung susunod na taong i-enter sa buhay mo 'no, ay yung taong, talagang worth it na paglaanan mo ng panahon, yung talagang ramdam na ramdam mo na magre-reciprocate ka ng pag-ibig sa kanya dahil gusto mo siya, dahil mahal mo siya, period, 'no. Hindi yung dahil may dumating lang, "O sige, go." Hayaan mo na, alam mo naman yung mga iba kanya-kanya tayo rito ng isipan. May mga tao kasi na, "Bahala ka, sige tatanda kang ganito, ganyan," 'no. Pare-pareho ba kayo ng timeline, 'no? Magkakaiba kayo ng timeline. So yun yun, 'di ba? So iba timeline mo mare or pare, iba timeline niya. Kapitbahay niyong tsismosa, iba timeline ng friend mo, iba yung timeline ng sister mo, ng brother mo, ng pinsan mo, ng mga friends mo. Hindi pare-pareho, yan. Kaya iba-iba rin ang opinyon, 'di ba? Kung gano'n siya, pagdating sa kanyang life, then gano'n siya. Pero ikaw iba ka, 'di ba? And hindi ibig sabihin na porket gano'n siya, yung approach niya sa kanyang love life or sa life niya, kailangan i-apply mo rin yun sa life niya. Magkakaiba yan. Hindi porket na-experience niya yon mangyayari rin sa'yo, 'di ba? So, gano'ng klase ng energy. Kaya nga that's why universe ay giving us free will kung ano yung ating pipiliin na choices sa life, 'di ba? Gano'n yun. If you fail, then magbubukas ang isa pang ruta, 'di ba? Dun ka dumaan mare, 'di ba, yung pathway na yun. If you failed pa rin dun, ang dadalhin ka dun, hanggang sa mapunta ka na sa talagang tama rito para sa'yo. Tamang tao man 'yan, tamang opportunity man 'yan, whether career man 'yan, whether love life man 'yan, hindi puwedeng hindi ka mapupunta dun. Kaya nga kapagka nagfe-fail, dapat yun ay gawin mo ritong parang, lesson learned, 'no? Kasi tingnan mo, napupunta ka dun, 'no? Ngayon naiisip mo na itong person na ito ay, person rito na nung nawala yan sa buhay mo parang nakahinga ka ng maluwag. Nawala lahat ng mabigat na pasanin sa likod mo, 'di ba? Dahil dito nung nawala 'tong person na 'to. Tapos naisip mo, na-realize mo na hindi lang siya yung tao sa mundo, 'di ba? Tapos na-realize mo na hindi ka niya pinahalagahan. So na-realize mo na hindi siya yung tamang tao for you. That's why. And this hindi tamang tao right here for you ay ang energy ng iyong ex-lover dito na nagbibigay rito ng matindi rito na energy ng pagseselos, yan 'no. This person here ay seeing you very happy right now at hindi siya natutuwa doon. And it looks like you're blooming because you're in love or maybe you are someone here na, tawag nito, malapit na ritong, ma-in love at ramdam na ramdam 'yun ng ex mo. Kasi dito may sign dito na 'pag nakita ka niyang happy at blooming kahit ikaw hindi mo alam, ibig sabihin 'no, pinapakita at tinatambad ni universe sa pagmumukha niya, sa energy niya I mean,
'no, na makikita niya rito na ikaw ay magiging happy 'no, sa piling ng iba at hindi sa kanya. 'Yun, 'di ba? Muntik ng malunok yung laway. So, yun yung nakikita ko here. So, hayaan mo lang siya magselos diyan 'no, tapos galit-galit pa siya rito, wala nga siyang karapatan magalit, buti alam niya. So, nakikita natin dito that whoever this energy is, hayaan mo lang siya 'no, 'yan 'no. Hindi na lang siya mag-focus sa kung sino yung ka-connect niya rito, tingnan mo. Papakita ko lang sa'yo mare, oh. Eto yung person mo, yung ex mo. Eto naman yung ka-connect niya. Tingnan mo kung saan nakatingin yung person mong may sungay. Hindi naman dito, 'di ba? So, ibig sabihin, okay, your person ay nakatingin dito sa iyo. Yan, oh. Iba yung gusto niya ditong pagbigyan ng atensyon and that is none other than you, the one who cut him or her off sa yung life right now, Queen of Swords. See? So, initials right here, we have capital letter W, capital letter D as in dog, capital letter A, capital letter C, capital letter R, capital letter E, capital letter P, and capital letter N. For small letters naman, we have M, G, I, S, victory V, J, or someone say it could be BJ or JV. Just take only what resonates. And last but not the least, small letter U. So, ito yung mga mensahe na nakuha ko para sa you. Okay, again, I'm Yuriana Ani for the first na nandun na for the voice. Sarang hayo, love and light. Tara. Ayan.